Dito sa probinsya ng Camarines Norte, dito ko nakilala ang dalagang mag-uuling na si Dana. Trabaho pang lalaki man ang ginagawa niya, hindi niya ito ikinahihiya. Para sa pag-aaral at sa kanyang lolo't lola, gagawin niya ang lahat. Para sa pamilya at pangarap. Mga kalingap, sa pagpapatuloy ng ating video, huli nating tunghayan ang kanyang buhay. Pahinga ka muna, magkwentuhan muna tayo. Oo, pahinga muna. Pahinga muna. Dito muna tayo. Dito muna kayo Yan, na para sa pahinga. para makausap ka naman namin na hindi pagod. Nakakaano magtrabaho baga. A few moments later. Nagkaasawa at naging malaking babae ka, sobrang bigat mo. Dahil yan nga, nabali. Ano po kilo ka eh? 65. 65 ka? 55. 55? Halos parehas lang kita. Ako, Matangkad kasi siya. 56 lang. Kuha naman na 60 naman ako pag yung magandang katawan ko na hanggang na nung nasa Dubai ako nag-70 naman ang kilo ko. Matangkad kasi si Dana. 5'5" ang taas niyan eh. At saka, mag-uuling na maganda. Ano, Dana? Uling lang, hindi yung ganda. Mag-uuling lang, hindi maganda. Maganda. Kahit ang katawan mo, maganda. Bata ka pa, maganda ka na. Maputi. Maputi hindi man halatang nagtatrabaho. Oo, maputi yung si Dana. Sama tayo dun sa bahay nyo. Malayo. Ayan Dana, kayo din ang nagtambak niya, nagsalansan. Opo, nagtulong lang po ako dyan kay Lulu. Tinuruan po ako. At sabi niya nga pa, ako daw pang magnawa na ng pag-uuling niya pag niya na kaya. Yan, ang tanging maipapamana sa iyo ng lulo mo. Ang pag-uuling. So, payag ka naman na mag-uuling? Opo. Hanggat hindi pa nakakaangat, go lang ng go. Sa pag-aaral, anong year ka na? Grade 11 po ngayong pasukan. Ano, kumusta na ang pag-aaral mo? Okay man po, kahit pa paano po ay kakapasok, kahit walang pambaon. Sige lang, pasok lang po. Minsan nga po si Lola na lang ang nakontra sa akin na hinasabi na, wag na daw magpasok at walang alawan. Sabi ko po ay kahit walang alawan, basta po may kanin, mapasok. At yung mga pagbaon ng pinag-aanan ng ang pinapunta sa school. Tama. Ganun kay Lola. Hindi baon ang pinupunta sa school, ano? Po, sabi ko, bonus na lang po yung baon-baon na yan. Natibay ang paninindigan mo So, sa pag-aaral, ano naman ang, kumbaga parang okay naman, nasa yung grades. Ginahabol lang po kasi minsan po kulang 1 point na lang makakapasok na, 2, ganun. Kasi minsan po pag walang-wala po talaga kami yung ibang project, hindi po napapasa. Kaya, yun. Hindi ka nakakapasok sa honor. Opo. Kasi malaki din kasi ang di ba sa project malaki din ang points nan? Opo. Isang project lang hindi mo maipasa, ang laki na ng hila. Mababa. Madalas ka bang walang project na nagagawa? Minsanan lang naman po. Pag walang-wala po sila Lola na po ako, minsan nahingi ka latita. Sinabigay mo po sila tita. Pero may time talaga na wala. Ano? Opo, walang-wala po talaga. Minsan po nasabi na lang ako kanda na kung pwede pong i-excuse na muna or po ng date para po makahabol. Pero may bawas na po yun sa grade. Minsan po 10 points, 5 points, ganun ang bawas nila. So pero nakahabol ka kasi kung sabi mo nga 1 points o 2 points lang ang... Opo. Pero minsan talaga may mahirapan. Mahirap talaga Ano ginagawa mo pag wala kang may pasok ng project sa school? Na lang po, nasabi na lang po kayo, babawi ko lang po ulit next time at walang-wala talaga. So pag gano'n, nagtatrabaho ka,
Kasi si lolo niya, kuya ano na eh. Kuwan na, yung halos di na makakita. Kaya hindi na nakakapagtrabaho si lolo mo. Yun sana yung bumubuhay. Opo, silang dalawa po ni Lola. Si lola mo, anong trabaho? Nakikipag-arawan lang po sa tinyahan, gano'n. Tapos, nung dati po, nagbabarbecue po kami noon, tapos napigil lang ulit. Tapos, ngayon po, nung binabalik ko na naman, at 2 months po man baga walang pasok. Di sabi ko po kahit pa paano, may pang-allowance po pagparasukan. Kaya, pirit ko po talaga si Lola na mag-loan po para dun sa binigay sa akin na 500. Sabi ko papadagdagan ko na lang po. Tapos, babalik ko na lang po sa kanya pag malaki-laki na yung, ay nakabawi-bawi na dun sa pangpunan. Sabi ko kay Lola. Grabe ang mindset. Medyo nakukuha niya yung mga patama. Ang problema lang, yung pera nga ang nagkukulang. Sa kwan, sa diskarte. Nandyan sa kanya ang diskarte. Ang problema, yung kung paano makapag-put up ng puhunan. Pag may puhunan, kayang-kaya niyang diskartihan. Ganyan ang nakikita ko sa kanya. Kaya kailangan ang konting puhunan pag yung kwan. Tulong. Kaya nga panay ang taya ko sa kwan sa latter eh. Yung sa kwan, bibigyan kita ng puhunan pag nanalo ako. So Nay, tatanong kita, gaano po kahirap ang mag-uling pag napabayaan? Ano ba, sinabi nyo nga na parang ano yun kuya? Na napabayaan baga kailangan bantayan. Sunog po. Meron po kaming inuling noon doon sa kay Dong Baga, doon sa may kay Kane. Kayo na Janice? Oo, doon sa kay dito yung ano niya baga nakuha niya sa Kluwa. Oo, yung dati Naguling kami diyan, napabayaan yun, wala kaming nakuha. Ay sobrang pagod talaga. Natunaw. Inalisan namin ay, tapos pagka umaga kami bumalik, pag dating namin, wala na, tunaw na. Kasi bumutas siya ay, nagbutas sa ay walang bantay. Yun na experience. Tapos ang namin yan, yung primerong pag-uling namin, simula pa lang, doon pa sa kay Rapper Bagakoy, sa may kay Maling Ami, sa may pinaglablagan dyan. Nag-uling kami dyan, primerong nagtinuruan lang kami noong manugang namin. Tapos, nakauling kami, naghakod baga ay may apoy pa. Pag binabaldi yun namin ng tubig, sako naman ako ng sako. Ang pala yun, palamigon muna sa ay sinako. Nagkain lang kami sa bahay pagdating namin, wala na din. Pinalayuan na din. Di wala, naubos yung nasa sako. Tapos yung naman, may tira. Kaya pag gayong ang nangyayari, talagang nakakapanghina ng sa sobrang pagod. Pagpuputula, paghahakot ng ulingin. Kaya ayan si Agum ang nakuha sa kauuling sakit. Nabulag. Oo. Kasi yun Pasma. Pagdangdang baga, dangdang. Lalo na pag gusto niya ay malaki ang at malaki ang nakukuha. Nilalakihan talaga niya ay sobrang dangdang. Kaya nga, tama pala ito, Dana. Di ba ang balak mo, criminology? Pag nagi kang pulis, hindi ka na mag-uuling. Huhulihin ko na. Babantayan mo na lang yung mga maglalabas ng uling, huhulihin mo, may uling ka na. Ikaw na ang magbibenta ng uling. Illegal yan. Ayaw daw niyang mag-teacher ay gusto niya ay pulis. Sabi ko, di na lang yung komersyo na lang ang kuhain niyo. Ayaw din. Basta pulis? Yan ang gusto niyang course. Tama nga naman. Pagka yung hulihin mo yung... Pero hulihin mo, malapit na sa bayan. Para na sa malapit na lang din dalhin. Malapit nang dalhin sa pabilihan. Huhulihin mo yung uling. Pero quits naman yung may-ari, hindi mo naman ikukulong. Sasabihin mo sa kanya, sige, uwi na. Dala-dala mo ang uling, ibibinta mo. Kawawa. Yung pagod nila, napa sa akin. Kawawa man ang gili. Kawawa pag... Sige may, paranas mo yung hirap. Tapos huhulihin lang po ng ganun. Ay, kawawa.
Hindi, mas maganda nga yan na makita natin ngayon kung paano kahirap ang mag-uling. Kasi sa bagay, okay naman, tama naman yung mga pulis kasi bawal nga yung uling. Pag sinabing bawal, bawal. Pag nasa bayan na, talagang hinuhuli na nila ang uling. Pero pinayag naman nila ang mag-uling na sa ganitong sa mga ganitong pinagkaingin. Kasi sayang din naman yung Ang bawal lang, kung mamumuto lang basta talaga ng kahoy. Yung putol ka lang ng putol. Yung putol lang ng putol na hindi naman gagawing kaingin itong pan. Hindi naman gagawing pinyahan. Pero kahit pa paano, makita kung gaano talaga kahirap yung pag-uuling. Sobrang hirap talaga. Si Agum ko kahit pag nag-uuling ay solo lang, hindi pa man ako maalam. Tulong-tulong lang pag tapos yung paghahakot. Maipo pa dyan yung kalkal. Yung ginagawang So kailan nyo susindihan yan, Nay? Pag natapos po ito, Susindihan na? Oo. Yun lang ang hindi ako maalam yung hinahukay baga ko yung sa lalagyan ng gatong. Kaya sabi kanina ni Agum, masama daw siya, akala kaninang umaga. At pag umaga siya, parang presko yung mata niya. Pero pag yung mainit na, halos hindi na siya makakita. Masakit ang mata. Nakaano po yan, kaso nagtaas ang presyo niya. Sa naga, dinala ko yung sa naga. Napanyang yun, madiskarte yun sa mga pamumuhay na ganyan. Kahit ano pinapasok nun. Pag-uling, yung kung anong pagpinyahan. Madiskarte yung lolo niya. Madiskarte yun. Kaya lang ganito nga na medyo ang mata niya malabo na halos di makakita. Kaya hindi na makapag-diskarte. Gaya ng mga diskarte ngayon ni Dana, doon siya nagmana. O kung hindi naman, baka naturuan siya na ganito ang mga gagawin, ganyan. At siyempre sa kanya na lumaki ito si Dana. Siya nga, sabi nga ni lolo niya, siya na tagapagmana naging tagapagmana ka ni lolo. Yun ang naging... Ano yung diskarte dyan, Nay? Halimbawa, kasi kumbaga wala man kayong sariling lupa na pag-uulingan. Paano ginagawa niyan? Kinakausap niyo yung may-ari ng... Kinakausap namin. Halimbawa ganito, may nagpinyahan. Kinakausap namin kung ibibigay siya. Binibigay man. Gaya dyan, kay Baluloy, nag-uling din kami dyan. Bata pa yan, mga 2 buwan pa lang. Pag-uling kami dyan, pumayag naman. Isa naman daw masayangan yung kahoy. Nabubulok lang. Lahat man ng inuulingan namin pinapayagan, doon kay Rait yan din naman. Kami din ang nag-uling doon. Ibig sabihin, basta't magkaroon ng ganyang tinabasan at tataniman ng pinya, kinakausap nila na kung pwede ay sa kanila na ang uling. Yung ulingin, binibigay naman sa kanila yung mga kahoy. Kami naman ang natabi ng mga kahoy, kisa iinuupa pa nila. Kasi magbabayad pa sila sa pagtabi ng mga kahoy. Sila na ang magtatabi ng mga kahoy. Ang kapalit nun, yung uulingin naman nila yung kahoy. Parang yun ang balat. Pero lugi. Talagang kung iisipin, lugi. Pero kung hindi mo na iisipin para mabuhay ka, yun na. Wag nang isipin yung pagod. Ang isipin lang ngayon magka-idwa, may pang-gastos, Grabe guys. So Dana, ano masabi mo sa trabaho mo? Sobrang hirap. Sobrang hirap. Ano yung pinagkaiba mo sa ibang dalaga na... Ay, yung pong dalagang aarte, yung mga parang uuwi na. Pero ako po, wala pong kakaartehan hanggat basta po magkakaroon ng pera. Gulang po para makatulong din kalalula. Yung iba po kaya gusto kapag naghingi, bigay agad. Parang nagtatay ng pera yung magulang. Hindi po nila pinaghihirapan yung gusto nila makuha. Sosyal. Yung pong sa akin, bago ko makuha, paghihirapan ko dapat muna. Yun man din pang utos nila, ay ang sabi ko sa akin nila lula. Paghirapan ko daw po kung may gusto po ako. Hindi daw po ako yung matuto na, hingi lang ng hingi. Kasi po, pagtanda ko po, syempre di man po baga natin habang buhay kasama. Iba daw po, para kung ano lang daw pong anong mangyari sa buhay ko paglaki ko.
kung hangi lang daw po ako nang di po ako magkakamera ng diskarte at FIFA. Ay, hilalim na. Kaya tumatak sa'yo yan. Kaya hanggang ngayon, nagdidiskarte para may ano yung pinaghahandaan mo sa pagtatrabaho mo ganitong wala kang pasok? Yung pong pang-allowance po, pag tungtong ko po ng parasukan. Saka po yung may makain kami pang araw-araw. May ibibigay ako sa iyo, Dana. Sana makatulong ito kahit pa paano. Ano? Nay, may bibigay po ako para kay Dana. Malaman po siya na ano siyang diskarte. Yun nga binigay mo ng 500. Dahil sabi, wala, may binigay sa akin. Kaya ay bahala ka. Dagdagan mo. Dagdagan mo at maala ako ng barbecue. Sayang gaya. Sabi ko, sige. Pang barbecue. Gaya nag-loan ka. Maparelease man talaga ako. Maparelease ka nun. Paano yung bayad nun, Nay, pag nag-utang? Paano lingguhan di kung wala kang trabaho? Nakukuha na lang. Nakukuha na lang din? Ano ba na? Ayan guys, ito bibigay ko sa iyo 4,000 pang puhunan. Salamat po. Thank you po. Pandagdag ng ano. Galing po yan kay Kuya Lito. Ay, thank you po. Kuya Lito, maraming salamat po. Gagamitin ko po to para sa pandagdag po po dun sa gagawin, ginagawa po kung barbecue tsaka mahalo-halo din po ang bukas ay didadagdag ko na din po pambili ko ng mga ingredients. Mahalo-halo ka? Opo. Di dapat pala mag-order ka sa Shopee nung crusher. Meron na po. Meron ka ng crusher? Oo. Meron na. At tag-init po bagay po yun. Nay, ano masasabi mo po? Sobrang thank you po sa mga sa matulong pa sa kay Dana. Ang gusto ko lang man po mapaayos ang pang-eskwela po niya, may makatulong sa kanya para makatapos. Kasi po ako matanda na po din baga. Parang hindi ko na maabot yung pag-college niya. Yan lang po ang ano ko. Matulungan lang siya. Sige po. Yan nyo po, baka sakaling makatulong. Di naman po ako nangangako na makatulong talaga. Pero siyempre gagawin natin ang lahat. Yan lang po ang ano ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, makapagtapos ka ng pag-aaral. At kami, wala nang ano. O si lolo nga niya, wala na, hindi na makapaghanap buhay. Kasi nung si Agong po ang ano, hindi kami gaano hirap na yung ano, hindi gaano anak marunong man siya mag-diskarte sa buhay. Maghanap ng trabaho. Alam naman yan ni Kukoy at si Kukoy naman ay magkaibigan. Magkaibigan kayo kuya ni Oo. Ay salamat pala kay Kuya Kukoy dahil kundi dahil kay Kuya Kukoy hindi natin makikita si Dana. Ay, naman ang importante lang naman sa akin pag may nakikita akong mga ganyan na talagang yung parang imposible. Halimbawa gaya ni Dana na medyo mahusay nga, halos lahat ng trabaho sa bundok alam niya. At saka kailangan niya talaga ang kahit papano yung suporta sa pag-eskwela niya, yung mga gastusin. At saka halimbawa makikita mo yung nag-uuling talaga siyang ganyan. Marami pa yan alam na trabaho, yung kahit sa pagpinya, pagama sa pinyahan, lahat ng trabahong pambundok alam niya ni Dana. Di ang isip ko kung maaaring matulungan yan si Dana na yung sa pag-aaral niya makatapos man lang ay di maganda na kasi may pangarap naman siya gusto niya maging isang pulis para yung mga mag-uuling huhulihin niya. Ayun pala yung pangarap mo maging isang pulis. Kailan mo pa yan naging pangarap? Nung simula pa lang po ako nung daycare, nung namamangha po kaya ako pag nakakita po ako nung nagtitraining po bagang criminology.
Tapos naiisip ko po, so masusuot ko din yung mga uniform na yun. Matatry ko din yun. Daycare pa lang po ako ay yun na po ang gusto ko talaga. Sa pag-aaral na, may binabayaran naman kayo? Sa ano po, mayroon. Ngayong pag grade 10 po niya, maging scholar siya ni Father. Pero yung mga mulang grade 7 niya, kalahati lang yung binabayaran ko. May binabayaran ko. Ano kasi ang school nila di ba? Siya ngayon. Kuya? Ha? Private? Oo, private. Kasi naging scholar nga siya ni Pari, kaya sa parokyal siya nag-aral. Pero kung hindi siya naging scholar, siyempre doon siya sa public school at kulang nga ang kakayahan nila na magbayad sa private. Kasi may bayad ang private eh. Mahal yata yan, 8,000 yata ang bayad sa private. 6,000. Oh, 6,000. Eh, siyempre naging scholar siya ni Pari. At kasi nasusuhulan nito ng balaw. Ay, balaw. Yung Ayaw niya, bagoong? yung balaw na bagoong. Hindi, biro ko lang yun, biro lang. Baon talaga yan to. Nabaon niya ng balaw. Yun bang dinikdik na balaw? Dinailan kung tawagin sa Bicol, dinailan. Bagoong. Oo, yun. Pagkatapos ginagataan, yun ang binabaon niya sa school. Nabaon siya pag talagang walang-wala. Madalas yun, madalas na baon. Pag yung walang-wala man lang po, kahit nga bari ito. Kahit nga school yan, walang baon. Sabi ko, baby, wala kang wag ka na muna. Ay, hindi, mapasok siya. Ayaw niyang ma-absent sa school. Hindi siya na-absent. Nangihingi pa si Father sa'yo. Pero ngayon ay, scholar ka pa? Ewan ko po, ngayong pagpasokan ng grade 11 kasi kumbaga hanggang grade 10 lang siya ng scholar ni Father. ang usapan hanggang grade 10 lang. At nakita din po ni Father kung yung pagtatago ko po baga mag-aral. Kinausap niya po ako, sabi niya po, papasok niya daw po ako. Magpupulis ka. Ito ha, tuturuan kita ng kanta. Darling, please don't cry. I'll be coming home soon. Ano yan? Kanta na yan, kuya? Kanta ng military. You can get my Ay, sa bagay, nag-militar ka pala, ano? For your first honeymoon. Darling, if I die, you can marry another. You can get my pension for your next honeymoon. Oh, yun ha, pag-aralan mo yun ha, para kung sakali pag ikaw nagte-training na sa pulis, alam mo na ang kanta ha. Yan. Eh, ganun din ba yung kanta ng polis? Oo, pwede yun pag sa pulis. Kasi military naman din, kumbaga ay Philippine Police. Dati ang pulis, hindi yan kuwan ng AFP dahil kuwan yan. Integrated National Police lang. Ay, yun ng PNP, ngayon PNP na, Philippine National Police. Wala na siya, hindi na sila connived sa PC. Kaya ngayon, kuwan na sila. Yung branch of services nila halos parehas na sa military. Dati baga Army, Navy, Air Force, yun ang mga branch of services ng AFP. Ang police nun, INP, Integrated National Police. Pero ngayon, PNP na sila, Philippine National Police. Ganun, kaya maganda na. Isa na sila sa, ng AFP na din sila. Ngayon pa na. Yan, aralan mo yung ni... Oo, yung kanta ha, dapat. Ang kanta naman. So, ito pala ang bahay nila Dana, guys, oh. Aray ko. Tay, kumusta ka, tay? Ikaw pala si tatay. Ano pong kinagkakaabalahan nyo pag walang trabaho? Hindi na makakita. Paano po yan? Ay kapa-kapa na lang? Oo. Sa gabi? Amoy-amoy. Amoy-amoy. Joke man sana. Amoy-amoy na lang. Talaga ka sa joke. Pasok ako, tayo dito sa bahay nyo. Sige. Ano ulam, Dana? Ha? Naku. Gutom na baga at nagtrabaho. Tuyo ang ulam. Anong ulam niya? Wala pa namin. Wala. Ano? Wala na. Kinain na yata ang Iberian. Ito po yung bahay nila Dana, guys. Bibili na ng bili na ng Yan. Ito
Ito yung uling. Uling sa bao. Maganda ba yung uling sa bao, Nay? Oo, pang barbecue yan ni Dan. Ito pala yung ano niya, oh, pantinda, guys. Ayan, salamat po kay Sir Lito dahil sa pagbigay po ng puhunan ni Dana sa kanyang maliit na business, guys. At na banggit ko po to kay Kuya Lito. Sabi niya magbigay daw po siya ng pera para kay Dana. Pero hindi niya po pa ito napapanood si Dana. Pero ayan, nagtiwala si Sir Lito sa atin na kasi tinatanong niya ako kung may na-scout ba daw ako na pwede naming tulungan. Ayan nga, ito nga po si Dana. Ayan, sana po ay maraming makakita. I-share po natin tong video natin, guys, para po sa bata na ito. No, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre sa inyong lahat, kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Kalingap Club, kay Ma'am Jack, sa lahat ng Key Voice, sa lahat ng Team Kalingap, sa lahat ng sponsor, maraming salamat. Salamat po kay Tita, no, kay Nanay Lina at Mr. and Mrs. Eagle Eye. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtulong. Siyempre kila sa KFW 2.5. Maraming salamat sa inyo. Ayan, God bless po and bye-bye. Ayan, guys. Si Dana nagninegosyo na kahit madilim walang ilaw. Cellphone lang ng ilaw. Sipag talaga ng bata na to, no? Madiskarte.